Unang mga Kronika, Kabanata 21. At si Satan ay tumayo laban sa Israel, at kinilos si David na bilangin ang Israel. At sinabi ni David kay Joab at sa mga prinsipe ng bayan, kayo'y magsiyaon, bilangin ninyo ang Israel mula sa Beerseba hanggang sa Dan, at dalhan ninyo ako ng salita, upang aking maalaman ang bilang nila. At sinabi ni Joab, gawin nawa ng Panginoon ang kanyang bayan na makasandaang higit sa dami nila. Ngunit, Panginoon ko na hari, di ba silang lahat ay mga lingkod ng aking Panginoon? Bakit kinakailangan ng Panginoon ko ang bagay na ito? Bakit siya'y magiging sanhi ng ipagkakasala ng Israel? Gayunmay, ang salita ng hari ay nanaig laban kay Joab, kaya't si Joab ay yumaon, at naparoon sa buong Israel, at dumating sa Jerusalem. At ibinigay ni Joab ang kabuuan ng bilang ng bayan kay David, at silang lahat na taga-Israel ay 11,000,000 na nagsisihawak ng tabak, at ang Huda ay 470,000 lalaki na nagsisihawak ng tabak. Ngunit ang Levi at ang Benjamin ay hindi binilang, sapagkat ang pananalita ng hari ay kahalay-halay kay Joab. At sumama ang loob ng Diyos sa bagay na ito, kaya't kanyang sinaktan ang Israel. At sinabi ni David sa Diyos, ako'y nagkasala ng mabigat sa aking paggawa ng bagay na ito. Ngunit ngayoy alisin mo, ipinamamanhi ko sa iyo ang kasamaan ng iyong lingkod, sapagkat aking ginawang may lubhang kamangmangan. At ang Panginoon ay nagsalita kay Gad na tagakita ni David, na sinasabi, yumaong ka at magsalita ka kay David na sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, pinagpapalagayang kita ng 3 bagay. Pumili ka ng isa sa mga iyan, upang aking magawa sa iyo. Sa gayoy, naparoon si Gad kay David, at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, piliin mo ang iniibig mo, 3 taong kagutom, o 3 buwan na pagkalipol sa harap ng iyong mga kaaway, samantalang ang tabak ng iyong mga kaaway ay umabot sa iyo, o kundili ay 3 araw na ang tabak ng Panginoon, sa makatwid bagay ang salot sa lupain, at ang anghel ng Panginoon ay mangwawasak sa lahat na hangganan ng Israel. Ngayon nga'y akalain mo kung anong sagot ang ibabalik ko sa kanya na nagsugo sa akin. At sinabi ni David kay Gad, ako'y totoong nasa kagipitan. Ipinamamanhik ko na ihulog mo ako ngayon sa kamay ng Panginoon, sapagkat totoong malaki ang kanyang kaawaan, at huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Sa gayoy, nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel, at nabuwal sa Israel ay 70,000 lalaki. At ang Diyos ay nagsugo ng isang anghel sa Jerusalem, upang gibain, at ng kanyang lilipulin, ang Panginooy tumingin, at nagsisisya tungkol sa kasamaan, at sinabi sa manglilipol na anghel, siya na, ngayoy itigil mo ang iyong kamay. At ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa tabi ng giikan ni Ornan na Hebuseo, at itinanaw ni David ang kanyang mga mata, at nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa pagitan ng lupa at ng langit, na may hawak na tabak sa kanyang kamay, na nakaunat sa Jerusalem. Nang magkagayoy si David at ang mga matanda, na nangakapanamit ng kayong magaspang, ay nangagpatira pa. At sinabi ni David sa Diyos, hindi ba ako ang nagpabilang sa bayan?
Sa makatwid bagay, ako yaon nagkasala at gumawa ng totoong kasamaan. Ngunit ang mga tupang ito, ano ang kanilang ginawa? Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoong kong Diyos, na ang iyong kamay ay maging laban sa akin, at laban sa sangbahayan ng aking ama, ngunit wag laban sa iyong bayan, na sila'y masasalot. Nang magkagayoy, inutusan ng anghel ng Panginoon si Gad upang sabihin kay David na siya'y sumampa at magtayo ng isang dambana sa Panginoon sa giikan ni Ornan na Jebuseo. At si David ay sumampa sa sabi ni Gad na kanyang sinalita sa pangalan ng Panginoon. At si Ornan ay bumalik at nakita ang anghel, at ang kanyang 4 na anak na kasama niya ay nagsipagkubli. Si Ornan nga ay gumiik ng trigo. At samantalang si David ay naparoroon kay Ornan, si Ornan ay tumanaw at nakita si David at lumabas sa giikan. At iniukod kay David ang kanyang mukha sa lupa. Nang magkagayoy, sinabi ni David kay Ornan, ibigay mo sa akin ang dako ng giikang ito, upang aking mapagtayuan ng isang dambana sa Panginoon. Sa buong halaga ay ibibigay mo sa akin, upang ang salot ay tumigil sa bayan. At sinabi ni Ornan kay David, kunin mo, at gawin ng Panginoon kong hari ang mabuti sa harap ng kanyang mga mata. Narito, aking ibinibigay sa iyo ang mga baka na mga pinakahandog na susunugin, at ang mga kasangkapan ng giikan na pinakakahoy, at ang trigo na pinakahandog na harina, aking ibinibigay sa lahat. At sinabi ng Haring David kay Ornan, huwag, kundi katotohanang aking bibilhin ng buong halaga, sapagat hindi ko kukunin ang iyo para sa Panginoon, o maghahandog man ng handog na susunugin na walang bayad. Sa gayoy, ibinigay ni David kay Ornan dahil sa dakong yaon ang 600 siklong ginto na pinakatimbang. At ipinagtayo roon ni David ng isang dambana ang Panginoon, at naghandog na mga handog na susunugin, at na mga handog tungkol sa kapayapaan, at tumawag sa Panginoon, at sinagot niya siya mula sa langit sa pamamagitan ng apoy sa ibabaw ng dambana ng handog na susunugin. At inutusan ng Panginoon ang anghel, at kanyang isinuksok sa kaluban ang kanyang tabak. Nang panahong yaon, nang makita ni David na sinagot siya ng Panginoon sa giikan ni Ornan na Jebuseo, siya nga'y naghain doon, sapagkat ang tabernakulo ng Panginoon na ginawa ni Moises sa ilang at ang dambana ng handog na susunugin ay nasa mataas na dako ng panahong yaon sa Gabaon. Ngunit si David ay hindi makaparaon sa harap niyaon upang mag-usisa sa Diyos, sapagkat siya ay natakot dahil sa tabak ng anghel ng Panginoon.